Amen. Hallelujah. Amen. So, nung last Sunday, we celebrate the 22 years of KCBC. So, naka 1 year na pala ako dito. Salamat sa Panginoon. Thank you Lord for His goodness. No? Kasi, nabulan ko po yung 21. So, ngayon 22. Ibig sabihin, naka 1 year na ako sa KCBC. Salamat sa Panginoon for this opportunity na makapaglingkod sa bahagi po ng spiritual body of Christ dito. And through you, thank you so much for your prayer. Sana ang dalangin po at hiling po ng inyong pastor ay patuloy tayong magsama-sama sa gawain ng Panginoon. Taguyin po natin ang gawain ng Panginoon. Palakasin po natin ang gawain ito. Amen. Let's be brave and let's stand up, no? Sa gawain ng Panginoon. At tayo mismo yung magpakita ng talagang matinding pagsunod sa Panginoon. Kasi bakit? Ito yung ating sinasabi, di ba? That we are unshakable in the Lord's direction. Nais ng Panginoon talaga. Alam niyo ang Panginoon, naghahanap na talaga siya ng mga taong handang tumayak para sa Kanya. For how many years God is still looking for a people, person na willing na sumunod sa Kanyang kalooban. So yun yung ating naging title ng nakaraan. But I want to remind you that as we become unshakable in the Lord's direction, one thing na dapat we have, or one thing that we should have. Dapat may isang bagay tayo na meron as we unshakable and proclaim it that we are unshakable in the Lord's direction. Dapat meron isang bagay na meron tayo. You know what? The thing that is influence. Sabi mo nga, influence. So how you become unshakable in the Lord's direction if you don't have influence? Amen ba? Amen. And remember that we influence people not because of who we are, but because the Spirit of God is in us. Pinatunayan ng Diyos sa mga icon of faith in the Old Testament. No? Sila David, in one shot of the sling, pinatumba niya ang pinakamalakas, ang pinaka-brave, pinaka-warrior, the 9-footer warriors, ang mga Palestino, in just one stone. So ano ibig sabihin nun? Because of the influence. So gusto ko buksan ng iyong Bible sa Matthew chapter 5, verse 13 and 16. At dito tayo magkakaroon ng sharing regards sa salita ng Panginoon. I know many of you, or most of you, are already read this passage of Scripture. Kasi pumasok dito yung As of now, yung 350. let us So, sobra to. read again Pumasok dito. this passage of Ito Scripture lang talaga para yan. makita natin kung ano yung mensahe ng Panginoon. Are you there? Say amen. Kung nandun na po kayo. Sa Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Allow me to read to you in a New Living Translation or New International Version, I should say. Sige po, sabi po rin sabay-sabay. In verse 13 sabi ito, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. In verse 14 said, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light up a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on the stand, and it gives light to everyone in the house. In verse 16 said, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo, Lord, na aming binanggit, aming kung nabasa. Lord, mapigay sana ng aming kalinawan sa aming isipan, mapigay sana, Lord, ng challenge, mapigay sana, Lord, ng patuloy, Lord, na katapangan sa iyong kalooban, Panginoon, sumunod. Salamat po sa inyo po ang aming spiritual eyes upang masundan po namin ang karunungan ng inyong banal na salita. Sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So mahalaga po ang influence sa isang sa ating pong dineclare na we are unshakable in the Lord's direction.
The word influence means is the capacity to have an effect on character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself. Yun po yung sabihin ng influence. Ngayon po, usap-usap po sa social media yung word na influencer. Sino sa inyo ang marami ng follower, mga pina-follow ng mga social influencer? Ba't nyo sila pina-follow? Di ba? Either kayo natatawa sa kanyang mga ginagawang mga vlog, either natututo ka sa kanila, or either na nagbibigay sa inyo ng magandang information. Anything! Ibig sabihin, na-influensyahan nila kayo. Yun lang yung ibig sabihin. You know what? May nag-aral na sa isang araw daw, people spend thousands of times, thousands of hours just to play a game. Ang dami ngayon, mga tao, they spend their time to play a mobile game. And inaral po yan ng mga psychologists, psychology, yung tatawag ng mga science of behavior. Alam niyo po yung isa na discover nila? Those mobile games are intended to be an influence. Design sila para to influence people and kunin yung oras nila para laruin yung specific na games na yan. Kumbaga, imbes na ikaw ay may ginagawa ko ibang bagay, nakuha yung oras mo because of that game. Yun yung kanilang, yun yung mga thinking ng mga sabi natin itong mga gumagawa ko ng mga application. Yun yung kanilang pinaka-primary intention. Kunin ang oras mo at gawin mo yung pinapagawa nila. Grabe, ano? So kung, di ba? Kung maraming gusto nila talaga ako, hindi talaga ako nahilig talaga sa mga mobile games. Sa computer lang noon yung Counter-Strike, pero nawala na rin yun. Kaya salamat sa pagdala ko nahilig dyan. Kasi sabi ko, kung nahilig ako dyan sa mobile game na yun, malamang ang dami kong oras na nasayang. And that's the intention of those creators. Kaya, be aware of it. Kaya napakahalaga, tayo ngayon bilang mga unshakable in the Lord's direction, we need to have that kind of influence na binigay sa ating Panginoon. We stand up in our ground and influence people by the Spirit of the Lord. So ngayon, tanong, how God's people influence this fallen world? Doon sa ating binasa about the salt and the light, maliwanag doon na Jesus Christ used these two kinds of elements in order to make a point on how God's people create or make an influence in this world. Diba yung asin at ang ilaw. Ang asin, sabi doon sa ating binasa, pag nawalan na raw ng alat, hindi na sa asin. Tama? Pag nawala ng alat ang asin, hindi na siya asin. Ano na siya? Bitchin. Sumutak na siya, di ba? Wala siyang alat eh, di ba? So, in the biblical times, once a salt lost its saltiness, anong gagawin nila? Tinatapon na nila. No? Parang sinasabi na, ang Kristiyanong wala ng alat. Di ba? Ibig sabihin, yung asin kasi is ang number one na ginagawa is preservation. Ito, baka nagpe-preserve siya ng mga pagkain para tumagal. Ginagawa nila yan, yung mga pagkain nila, nilalagyan ng asin para sa bottle. Tumagal yung mga pagkain. Sa during na talaga, di ba? Physical na talaga yung labanan, di ba? So para makasurvive yung mga sundalo doon sa battlefield, kailangan yung food nila mag-long last. At kailangan mo ng asin. Yun yung ginagawa during that time. Kung ating ipapalik ngayon sa ating kapanahunan, ano yung connection ng asin sa isang Kristiyano? Bilang isang Kristiyano, you are the preservator of God's holiness. Di ba? Kung paglabas mo sa labas, nakakita ka ba ng mga holiness works? Wala na, di ba? So, sino ang preserve na ng mga bagay na banal na gawain? Walang iba kundi ang mga anak ng
Diyos. At pag na-lose ng anak ng Diyos, ang preservation na yan, at hindi niya pin-preserve ang mga holiness na ginawa ng Panginoon, at mawawala na siya ng lasa, at the end of the day, he will be thrown out and trampled. Sabihin, magiging wala ka ng saysay sa paningin ng Diyos. So the question is, paano ba dapat bilang mga anak ng Diyos, tayo ay nagbibigay ng influence sa mundo ito? Remember, this world is fallen world. Diba? The system of this world goes to deterioration. Papunta na doon sa tataban natin kumbaga, papag-isat na talaga siya. No? Kasi nga, nagkakaroon na ang mundo ngayon. Kasi kung maganda ang mundo natin, sana ang sistema natin, ang mga tao ngayon nagkakasundo. Ba't hindi? Kita natin, di ba? In fact, nagkakaroon ng trigger ang mga ibang bansa because of the war of Israel doon sa Hamas. Nag-trigger na yung mga bansa. My prayer is now, Lord, kung saan ang mangyari ito? Kasi yung mga inosente katulad na madadamay sa mga pride lang ng mga tao nito. Di ba? Can you imagine that? Di ba? Yung talagang dami sa mga tao nito na dapat hindi naman tayo kasali dahil doon sa kanilang masyadong ideology na pinaglalaban, madadamay yung mga inosente. And that's the system of this world. But remember, we, as God's people, we need to have influence of this world. Kailangan mag-arise ang mga Kristiyano. Sabi nga ng isang quotation, evil exists because good man didn't do their job. Ulitin ko ha, evil exists because good man doesn't do their job. The question is, how God's people influence or make an influence this fallen world? I will give you 3 B's. 3 B's in order for us to be reminded on how we can influence in our own capacity, personally, paano tayo mag-influence mismo sa ating kakayahan na binigay ng Panginoon sa mundong ito. Pag sinabing sa mundong ito, of course, the people who are living in this planet na wala pa sa Panginoon. Yun ang number 1 dapat influensya. So, 3 B in order for us to influence this fallen world. Number 1, be confidently live as God's people in this fallen world. Be confidently live as God's people in this fallen world. Ano bang ibig sabihin niya? Sabi ng binasa natin ngayon nasa Matthew chapter 5, you are the salt of the earth. Hindi sinabing you have. Hindi sinabing meron kang asin, kundi ikaw mismo, yung pagkatao mismo, ikaw mismo ang asin ng sanlibutan. You are the carrier of the salt, but you are the salt. Masasabi ng Bible na if you are the salt, you should be confidently that you are the salt. Amen ba? Dapat alam natin ang ating kinakatayuan bilang anak ng Diyos. Marami pong mga anak ng Diyos na unti-unti na sinusuko yung kanilang pagiging anak ng Diyos because of the influence of this world. Dati, active sa gawain ng Panginoon. Ngayon, wala na sila sa church. Asan na sila? Nakikita mo, merong mga live ngayon, di ba? Sa Noribang. Samantalang, before, sa church sila, nag-worship. What happened to them? Imbis na sila yung mag-influensyahan, imbis na sila yung mag-influensya, sila ngayon yung influensyahan. It means, they are not confident to live as God's people in this fallen world. Alam niyo po nung bago akong Kristiyano, mga kapatid niyo. Siguro nung mga first 2 years kong mga Christian pa noon, nahihiya po akong magdala ng Bible. Sino po nakaranas na? Ha? Kasi nga, yung mga tropa ko doon sa Bulacan, hindi ko naman sila. Kasi halos yung isang kanto kasi na paglalabas ako, talagang mga tropa ko yun. At lagi sila nakamanman sa akin. Yung nasuot
nanonood nga lang ako ng may kwelo noon, tingin na sa akin, pala eh. Wala yung kantsaw talaga sa akin. At nung una, hindi ko maintindihan. Kasi may peer pressure eh. Kumbaga, galing ako sa ganitong context ng kaisipan ko umuhay, napunta rito. So siyempre yung kantsaw, parang, kumbaga, iniinda ko ba? Kaya hindi ako ng Bible noon, baka hindi ako, kumbaga, nagbibigis ng maayos. Kasi nahihiya ako. But I found out na, na-realize ko na, ano ba yung dapat kong ikahiya kasi anak na ako ng Diyos. I realized na dapat maging confident ako kasi ito na yung bagong buhay na binigay sa akin ng Diyos. And kailangan, proud ako, nagawin ko ano yung gusto ng Panginoon. And from that moment, I stand up in the midst of them. At talaga, dahil ng Bible kaya nakinamit, oh pare, baka masulong naman kami, di ba? Dahan-dahanas pagkalakad, di ba? Yun ko naman mga kantyaw, di ba? But, lumipas ang panahon, tumigil din sila. And the good news is, unti-unti ko po natutunan na sundin ang kalooban ng Panginoon. So ngayon, kailangan natin maging confident sa kalooban ng Diyos. We need to be confident in God's will. Na dapat, hindi tayo basta-basta nagpapatalo sa influence ng mundo ito. The question is, how can we develop confidence in God's will? Sino rin talaga nag-pray in public? Na once you eat your food, just pause a little bit and pray. Sino ang agawa na? Ha? Iba. Yung huli yung kutsara, pagkuha, Lord, thank you. Di ba? Ibig sabihin, you are not yet confident in the lifestyle of a Christian. So dapat, once you have food, you pray. Hindi mo kailangan marinig yung prayer mo, but at least you have an act of prayer na pinapasalamat mo ang pagkain. Ibig sabihin, if you do that in the public, you are confident that you are showing to the people, I am the children of God. Anak ako ng Diyos. At wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko kung ano yung pagiging isang anak ng Diyos. Ngayon, paano ba talaga ma-develop ang confidence? Kasi totoo naman na maraming mga pagkakataon talaga na wala tayo ng self-confidence. Tama ba? So, paano ma-develop? Ma-develop ang self-confidence ng isang tao by, number one is practicing repeatedly kung ano dapat yung gawin. Halimbawa sa driving. Okay? Dito po sa Korea, kung tatanungin niyo po ako, siguro nasa 90% na ako confident yung kumpiyansa ko to drive a car. Dito po sa Korea. Kasi bakit? Na-expose ako doon sa mga daily, sa kalsada. So nagagamit ko yung style of yung mga road sign nila rito, yung style ng kanilang traffic rules. So unti-unti ko nagagamit yon at yun nagbibigay sa akin ng kumpiyansa para makapag-drive ng maayos dito. Kasi nung una talaga, grabe, hindi. Kahit marunong akong mag-drive, pero hindi ko alam yung ginagawa ko. But now, because of sa trabaho ko po ngayon, di ba? Sa kami pupunta ng mga building, di ba? Hindi po. So, unti-unti kong nag-gain yung confidence na kaya ko na mag-drive dito sa Korea. Repeatedly. So, ganoon dapat din sa atin. Para tayo po ay magkaroon ng matinding kumpiyansa bilang anak ng Diyos to live in this fallen world. Na hindi na nai-intimidate sa ibang mga tao. Kasi minsan, di ba? Naisip natin. Isa ba naisip nyo? Ba't sila mas mayaman kaysa akin? Ba't sila mas mapera kaysa akin? Isa ba naisip nyo ba yan? Ha? Nakaroon ba kayo minsan ng selos sa mga taong mayayaman na wala sa Diyos? Ha? Marami silang pera, ikaw walang pera, sila may sakya, wala ka sakya, pero ikaw anak ng Diyos. Minsan ba natanong niyo ba, Lord, ba't sila mas maraming pera? At ako, wala. Kaya sabi ng Bible, di ba? Don't be jealous. Sabi ng Bible, to the wicked people. Kasi bakit? You are losing now your confidence as God's people. So para ito ay, para magkaroon ka ng kumpiyansa, para pagka-drive lang din yan. Number one, you need to understand the rules.
Ano yung mga rules? Yung traffic rules, yung mga road sign. Yan, kailangan maintindihan mo muna yan. Paano patakbuhin yung sasakyan, yung kotse, kailangan alam mo kung nasa yung brake, alam mo kung nasa yung signal lights, alam mo kung saan ka pupunta, kaliwa o kanan, alam mo yan. Pag alam mo na yung mga bagay na yan, the next step is application. Kumbaga, from theoretical to practical or application. At diyan na unti-unti mag-build ang kumpiyansa mo. Once na ginagawa mo yung theory into practicality, ano po yung develop sa'yo? May develop sa'yo eh. Once you are doing the theory, going to practicality, meron pong nade-develop sa'yo. Alam niyo kung ano yun? A set of skills. Ayan. Pag na-develop sa'yo yung set of skills, confidence is just a result. Siguro naman si Teacher Rachel, alam naman yun pag dinarive ko na yung sakyan niya. Hindi na ako nagmumukha ng kumpiyansa na i-drive lang. Alam ko na yung ginagawa ko. Diba? Why? Because of the set of skills na na-adapt ko na rito. So, kusa na siyang, kumbaga, very kumpiyansa ako i-drive na siya. Hindi yung parang naglalakas loob lang ako na i-drive. Iba yun eh, nung lalakas-lakasan ka ng loob, di ba? Yung talagang alam na. Parang ba ito na pag sumakay ng motor yan, hindi na siya tatapang-tapangan na ilig ko sa kaliwa o sa kan. Talagang part na ng kanyang sistema. Na pag pula, hihinto siya. Okay? Pag naging direction, part na po yung kanyang sistema na yun. Ibig sabihin, yung set skills niya ay nakasa na. And the good news is, pag na-refine ang skills, they become now a system. At pag ang system ay nag-work na, the result is full confidence. Kahit ba minsan may mga time na parang sa pagtayo lang sa harapan, ba't ka nahihiya? Ako ko lang, number one, ito talaga na hindi mo alam yung gagawin mo. Di ba? Pangalawa, na-intimidate ka sa mga mas maganda sa'yo. Di ba? So, para mag-gain mo yung confidence, kailangan mong gawin ito ng paulit-ulit hanggang sa masanay ang sarili mo. At pag sanay ka na at naging natural lang sa'yo, makikita sa'yo yung kumpiyansa ka sa iyong pagsalita, sa iyong ano man yung ginagawa sa pagtuturo and everything. Kaya nga, may mastery na tawag eh. Yung mastery, para mas patibayin mo yung skills na meron ka. Para maging sistema ng katawan mo na. Na pag halimbawa, malapit ka na doon sa harap, may sasakyan sa harapan mo, nagpula yung ilaw, automatic yung system na nag-brake ka. Hindi yung accelerator yung tinatapakan mo. Di ba? So that's part of now the system. At because of that, confidence is a result. So likewise mga kapatid, as God's people, dapat ganito rin yung cycle din natin. Number one, you need to know the will of God and the want of God in your life. Kailangan alam mo yun. Kailangan nire-research mo yun. Tinatanong mo dapat yun. Pinag-aaralan mo dapat yun. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa akin? Ngayon, tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dapat pinag-aaralan mo yun. Inaalam mo yun. That's your responsibility. At pag nalaman mo na yung mga bagay na next, bilang anak pala ng Diyos, kailangan pala humble ako. And apply it. Dapat alam din natin yung mga set of boundaries that God's given us. Bilang isang Kristiyan, dapat alam mo yung mga set of boundaries mo eh. Kung hanggang saan ka pwedeng pumunta, kung hanggang saan ka pwedeng gumalaw, kung hanggang saan pwede kang magsalita. Dapat inaalam din natin yan. Pag alam mo na, apply it. I will give you a classic example. 10 Commandments. Malalabas na ng mga Israelita from Egypt, ano yung number 1 na binigay? 10 Commandments. Ano ito? Boundaries. Ito yung nais ko sa inyo, 10 utos. Sundin nyo yan. That's my will and that's your boundaries.
Kasi bakit? During the time, yung kanilang mga yung neighboring country nila is iba yung practices. Kaya gusto ng Panginoon, yung Ten Commandments na yan yung maging practices nila at boundaries nila in order for them to identify that their God is Yahweh. Yun yung first intention ng Ten Commandments. Kaya binigay yun. So dapat inaalam din natin, bilang isang anak ng Diyos, ano ba dapat yung behavior ko na? Ano ba dapat yung attitude ko na? Dapat inaalam din natin yan. At pag alam mo na, i-apply mo. Maybe sa una parang naiilang ka, parang naman nakakaya na ako lagi ito sorry. So umpisa lang yun. Gawin mo na po ulit-ulit. Diba sabi ni Lord, 77 times nga eh. May nawawala pa sa atin, pero kung ba tayo? Pastor, kasi parang feeling mo kasi, lugi ako. Hindi ka lugi. Serious na, pakumbaba siya. So, si Jesus yung ating talagang model of being humble. Sabi ng Philippians, in spite of being God, Diyos siya, inalis siya yung kanyang pagka-Diyos at naging alipin siya. Kaya, ito dapat din yung ating modelo, si Jesus. Now, sometimes, the only way sometimes to react in a situation is to be humble. Kasi kaya tama ka, Lord, kailangan ko bang magsalita na tama? I want to be humble. Kasi bakit inaalaw yung mga ng Panginoon yung mga sitwasyon na sa buhay natin? Why God allow those things? Because God wants you to understand your boundaries, your attitude. And His will. Ang dapat pala, ganito pala ako, Lord. At pag ginagawa natin yung mga kapatid, sooner or later, you become now confidently live as God's people. That you can pray publicly, that you can share the Word of God. Kung mga derechahan, nakakita ka ng isang tao, sinisya mo agad yung Word of God. Kasi bakit? Kumpiyansa ka na sa pagmumuhay bilang anak ng Diyos. Hindi ka nahihiya. Sa church, ito talaga yung laging nag-worship ng malakas. Gusto mong isigaw o pinaka-best mo kay Lord, no? Ikaw lagi yung tataas ng kamay. Hindi ko sinasabi pagtaas ng kamay, but the expression of your, the attitude of your body, expression of talagang ikaw yung nandun. Kasi bakit? Kumpiyansa ka na yun. That I need to worship like this. Kaya, alamin po natin mga kapatid, para tayo mapamuhay ng my full confidence in this foreign word to influence other people. We need to know what the will of God is and what God wants for us. Yung sabi dito, but what is good is the soul if it has lost its flavor. So ano mangyari? Pag yung asin daw ay nawalan na ng lasa. Pwede bang maging chemist muna tayo ngayon for a minute? Ang mga chemist kasi, dalawa pala ang content ng salt. Sodium at chloride. Di ba? Nakita nila yun. Na itong dalawang component na ito is napakahalaga. And sabi nila, in order for a salt to lose its savor, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Number one is by contamination. Secondly is separation. Contamination. When Jesus Christ said that you are the salt of the earth. Sabi ng isang commentator, parang may asin daw sa ibabaw ng lamesa, yung maka-describe, at para mawala daw yung lasa, haluan mo siya ng ibang sabi natin chemical. Ang tawag nga doon is nako-contaminate yung asin. So nawawalan siya ng lasa. Okay? Yung isa naman is by separation. Halimbawa, pinaghiwalay yung yung sodium tapos kasi kakaiwis nga sila di ba?
So doon daw nawala yung savor or yung asin, yung alat ng isang asin. At remember, ito yung point ng Panginoon. So ibig sabihin, ang isang anak ng Diyos, nawawala siya sa kalooban ng Panginoon pag nagiging kontaminado ang kanyang buhay. Ibig sabihin, if you are a Christian and doing not in the will of God, you are contaminating yourself. Di ba, nilinis ka ng Panginoon, tapos magpapakasasa ko rin doon sa krumihan, makakontaminate ka. At once na ikaw ay naging kontaminado, nawawala ka ng gana sa mga nais ng Diyos sa buhay. You will lose your confidence as a Christian. Kaya maraming mga Kristiyano, pag nagpalitig na mo, patawad po Panginoon sa ano, patawad po. Laging humingi ng tawad. Sabihin, guilty yung mga kanyang Kristiyano. Ganun yun. Pag may mga nagpre-Kristiyano, laging humingi ng tawad. Guilty. Tama, nag-pray tayo, Lord, ikaw ang aming ama, at kami yung mga anak mo. At ito po, Lord, kayo, nais po namin ipangkin sa'yo. Dapat ganun ako kumpiyansa, hindi yung, Lord, sa paglapit po namin sa inyo, pagkawarin mo kami sa mga kasalanan. Tinatawag na namin Panginoon sa puso. Di ba sabi, di ba liwa-liwa sa prayer, di ba? Paano kung manalangin? Heavenly Father, di ba sabi ng Panginoon, Our Father in Heaven, di ba? Guide you. Tapos may sabi siya, pag nag-pray, puro patawad ang naririnig mo sa kanya. Ano ginagawa in the whole sa private life niya? May ginagawa siya hindi ayaw. Kaya nag-guilty siya. Kaya pag nag-pray siya, laging humihingi siya ng tawad. Naku, mamaya pag nag-pray na, humihingi ng tawad, sabi ni Pastor. What I mean mga kapatid, if you really know your God, you can confidently ask whatever you want. Sabi natin minsan, hindi ayaw. Kaya kung kumpiyansa ka na, tatay mo si Lord, tatay mo ang ama, pagka nawawala na, di ba? Come to the Lord. Come to God. Pray to the Lord, Lord, salamat po. Dahil sa pagiging anak ko po sa inyo, ay binibigyan niyo po ako ng kalakasan to pray and to come to you. Dapat ganun ka kumpiyansa yung prayer natin. Kaya dapat, alamin natin yung kalooban ng Panginoon. Once you know the will of God, isa buhay po natin. Amen ba? Isa buhay natin. Kasi bakit doon tayo magiging confidence to live as God's people in this world so that we can influence people. Di ba minsan ang hirap pagsabihan ng isang tao minsan pag ikaw mismo hindi mo ginagawa. But the powerful tool in order for you to teach people is modeling. Model talaga. Kasi sa pamilya, kung gusto mo yung anak mo maging prayerful, kailangan yung mga magulang prayerful. Kung gusto mo yung anak mo maging humble, kailangan yung mga magulang humble. Diba? That's the power influence that we can do. Modeling. Kasi may sasabi nga na, action speaks louder than words. Hindi ka nagsalita, pero may ginawa ka, yun na yun. Huwag nating hayaan mga kapatid na mawala yung ating flavor as a Christian. Don't allow those contamination and separation na malayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Dapat we know our surroundings. The next B is be as the people of God. In order for us to influence on this world is be as a people of God. Kumbaga, when we interact in this fallen world, be as a people of God. Don't be pretending. Kasi bakit? We need to interact in this fallen world. Whether we like it or not, marami tayong nakakasalamuhan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. The question is, how you interact with those people. Interact with those people bilang isang anak ng Diyos. Sabi doon, no one lights a lamp and puts it under the basket. Instead, a lamp placed on a stand where it gives light to everyone. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoon bilang kanyang mga anak, when we interact with this world,
we interact in this world bearing the fruit of the Holy Spirit. Amen ba? Dapat yan tayo. So bakit? Anak tayo ng Panginoon. Nais ng Diyos na while we are living in this world, this fallen world, we are influencing them by the fruit of the Spirit that we have. Kaya kung babalikan niyo po yung Acts chapter 2, if I think, sabi ng Panginoon doon, and daily the Lord added in their congregation. Kasi bakit? Mayroon silang nakita na nagbibigay sa attraction sa mga tao. Bakit yung mga tao nito napakasaya, napaka-energetic nila. So, nag-curious yung mga tao, and the Lord added souls in their fellowship. Because the way they interact in this world is they are living really in the will of God. Yes, sometimes china-challenge ng pagkakataon ang ating pagiging Kristiyano. China-challenge ng pagkakataon minsan ang pagiging anak ng Diyos natin. But remember this, that when you are challenged by the situation as God's people, God is with you. Huwag tayo agad bibitaw sa nangis ng Panginoon. Pag talagang parang tingin mo, sasabo ka na, just pause for a while, have a deep breath, and pray. Lord, kalmahin mo ako. Your spirit upon my heart right now. Lord, I don't want to be like this. Aware na ako, Panginoon. Lord, ayoko na. Lord, kalmahin mo. Give me the right attitude in this specific situation, so that I can respond according sa iyong kalooban. And by that, we can influence this world with the gospel of the Lord Jesus Christ. The third is, be the people of God that makes an impact through good works to others. Di ba sabi ng Bible, do not weary in doing good works. No? Yung iba naman kasi, ang good works, yun yung ginagawa nila para mamunta sila sa langit. That's the wrong principle of being a Christian. No, hindi yun. Dapat yung good works natin, yun ang nagdadala sa mga tao sa kalooban ng Diyos. Hindi yung good works natin ang magdadala sa atin sa langit. Mali yun. Kaya sabi ng Bible, let your good deeds shine out for all to see. Ibig sabihin mga kapatid, ito yan. Simpleng ito yan. Pag ikaw ay nasa isang kumpanya, ikaw dapat yung solusyon ng kumpanya. Amen ba? Pag ikaw ay napunta sa isang lugar, dapat ikaw yung nagiging solusyon. Diba sabi ni Chinkitan? If there is a problem, if you have a problem, sabi niya, in every problem, there is a solution. And if you don't see the solution, maybe you are the problem. Di ba? Kaya nga, nais ng Panginoon na i-influence natin itong mundong ito. Because this world is really far away to the Lord. At once na sila ay naabot natin, sa kawagitan ng konting, minsan, sabi nga, diba, sometimes, small thing na ginawa mo sa isang tao, big thing pala sa kanya. Halimbawa, isang araw, na siya ay nakita mo malungkot, pinausap mo siya. Hindi nakalimutan nyo, kasi yung time na papakamapay na siya. Pero dahil pinausap mo, pinag-pray mo, pinansilan mo, nagkaroon siya ng panibagong buhay. Ano ba yung kinausap mo? Di ka naman gumastos doon. Para kumbaga, I use the word, laway lang naman naging puhunan mo. But because of that moment, sinasay mo yung tao. Kaya mga kapatid, pray sa mga tao kung paano kayo mabiminister sa kanila. If you want to reach a person, ipapray mo. Ito, ginawa ko pa sa ministry sa Baguio. Medyo hindi magandang panalangin, pero ginawa ko talaga. May isang tao na gusto kong i-reach out sa Panginoon. Alam mo ginawa ko? Pinag-pray ko magkasakit. Yes, literally yun. Magkasakit ng tao. Umulang naman. Yun ang mga ikakit. At nung nagkasakit
lumapit ako sa kanya. Brad, sinisipo ka yata. Sorry, kung araw na ako di makabangon. Nangyari sa'yo. Gusto lang sa kanya. Can I pray for you? Lord, in the name of Jesus, patunayan mo, ibalik ka ng mula. Promise. Right after our meeting, hinahaponan, let's say, Pastor, effective yung prayer mo. Saan nasa ng Panginoon? So find things to minister to people. Kung kailangan niya ng encouragement, encourage that person. Kung kailangan niya minsan ng busugin mo siya. Gawin natin yung mga bagay na yan for the glory of God. Sana habang ginagawa mo yan, don't expect anything. Kasi, kaya ako ito ginagawa kasi mapera kasi doon. Walang ganon, diba? When we help to people, don't expect anything. Yan po yung Kristiyanong dalawan. Wala. Let the Lord bless you and what you do. Kahit minsan parang hindi na-recognize, no problem. Not to be recognized. Mas ang mahalaga, alam mo yung principle ng Panginoon na once na ginawa mo ito sa isang tao, dapat nag-glorify ang Diyos. May isang atheista, Christian. Alam naman tayo, yung mga atheist na niniwala sa Diyos. And one day, itong Christian na to, he's praying. Narinig ng atheist. Ang pagpatalaan, Lord, itong araw na to, wala na kami bigas. Wala kami makain ng mga anak ko. Lord, nawa ko Panginoon, will make a way para makakain kami ng this day. Narinig ito ng atheist na kapitbahay. Alam mo ginawa? Bibili ng grocery. Talagang binili pa ang kailangan for that day. Kasi nalagay sa pinto, nagtago sa kanyang halaman. So pagbukas, nakita niya, uy, grocery ito ah. Bigla nagpasalamat. Sabi niya, Lord, napakabuti mo talaga, sinasagot mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigla lumabas sa atheist. Anong, Lord, ako ang bumili niyan, nilagay ko dyan sa'yo. Sabi niya ganyan. Sabi ng Christian, Lord, salamat po. Ibig pala yung mga ginaniwala sa'yo, ginagamit ko para bigyan kami ng pagkain. Diba? That's how God used the rabbit to feed Elijah. Minsan maging humble lang tayo pag binibigyan tayo, tanggapin natin. So bakit ba kaya ay pinibigyan ng Panginoon? Kaya keep on doing good things, good works to other people to glorify the Father. And because of that, you will influence His fallen world. One person at a time. Ano kaya gawin talaga natin yan? Pray tayo ng isang tao and try to influence them with the will of God. Kaya ba i-commit yan? Ilan ba tayo dito? Diba we are praying the Lord, lumago kami. So maging intentional tayo. Kasi bakit? Ito yung ating gustong gawin, diba? Build. We are unshakable in the Lord's direction. So ngayon, gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Ano ngayon kung 6 months bago pumunta ng church? Ano ngayon kung 1 year bago pumunta ng church? Ang maganda na yung ginawa. And if you do that, the reward is yours. So ito yung tatlong bagay na nais ng Panginoon that we can influence this fallen world. Live confidently as God's people. Be as God people when we interact with this fallen world. And be the people of God that makes an impact through the works, through good works to others. And I pray, sama-sama tayo mga kapatid, na palakasin natin ang gawain ng Panginoon under KCPC. Amen po ba? Let's now stand our feet and walk to the horizon, to the direction that God wants us to be. And ang prayer natin, Lord, na Panginoon, we become unshakable. I know this journey is not easy. I know this journey, there's a lot of challenges. Pag-pray natin mga kapatid ng Panginoon ang magpakatat sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. Lord, salamat po sa reminder po na yung salita na dapat po namin ginagawa sa araw-araw.
Lord, salamat po dahil you always calling us, Lord God, to be in the path of your will. Thank you, Lord, dahil hindi ka nagsasawang gabayan kami, paalala